rallyista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ni Nico Bagsik. Go, Nico! Magandang hapon sa iyo, Alvin. Kasalukuyan na nga nagtitipon-tipon, nagkakaroon na ng assembly. Itong mga rallyista at mga lumalahok dito sa kilos protesta ngayong araw na ito dito sa bahagi ng Commonwealth. Nandito kami, Alvin, sa ito, ng Ilanan Avenue at Commonwealth Avenue. At ito nga mga rallyista na nasa likod ko ay tutungo sila papunta doon naman sa bahagi kanto yan ng Tandang Sora Avenue. At mamakain nila na pumunta naman na makalapit doon sa Batasang Pambasa, doon naman sa bahagi yan ng St. Peter's Parish Church kung saan sila magkakaroon ng iba't ibang palatuntunan, programa at magsasalita yung leader ng mga militanteng grupo. So sa ngayon ay dumarami na yung mga rallyista na lalahok para sa zona ng bayan na gaganapin nga ngayong hapon. So yan ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue. Yan ang balitang kumpirmado. Nico, buti hindi na ulan, Buti hindi umulan ngayon. Although sabi ni Nato kanina, rain or shine, tuloy sila dyan sa St. Peter. Yes, tama yan, Alvin, kasi last year umulan at tumuloy din naman sila pero maaga silang natapos. Ngayon naman, nagbigay ng tsansa itong panahon, pinagbigyan ng panahon itong nagaganap na kilos protesta ngayon dahil so far naman dito, maaraw at hindi naman umuulan. Pero in fact, ako nakikita dito sa bahagi ito ng Commonwealth, yung ulap, medyo makulimlim. So sana hindi tumuloy ang ulan. Pero ready naman yung mga isang sumali dahil meron silang mga dalang payong, meron silang dalang mga kapote at yung iba, may mga nakabota rin akong nakita. Nandiyan na ba yung susunuging effigy? Ipan mo nga yung camera mo, makita ba dyan yung effigy? Usually malaki yan eh. Actually, kanina may mga effigy na kasi na mga sinulog, Alvin. So ngayon, ang mga dala-dala na lang itong mga rallyista na nagpaparcha mula dito sa Ilanan Avenue, papunta doon sa Tandang Sora, ay yung mga plaques at mga watawat ng kanilang mga grupo. Yung mga effigy na sunog na sa kanina may na-cover akong sinusunog na effigy ng Bagong Alyansang Makabayan sa entrance naman ng UP. Nung sinunog yon, dumagsa yung mga pulis at tinanong nga kung sino yung organizer at yung mga artist, pero wala namang inaresto. Kinumpiska lang nila yung sasakyan ng mismong effigy na may mga gulong, yung kinumpiska nila at tinabi naman ng mga artist, yung mga abo na natira doon sa sinulog na effigy. Pero namang binasa na effigy doon naman sa bahagi ng Department of Agrarian Reform kanina lang din yung umaga, imbis na sunugin, binasa na lang nila at sinira nila yung effigy na mukha ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero yung pinakaunang effigy na sinulog ay kaninang bandang alas 8, doon naman sa bahagi ng Philcoa at yung grupo yan ng Southern Tagalog, sila yung mga nagsunog doon ng effigy. Very good. Babalikan ka namin mamaya, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Kumustahin naman natin ang Commonwealth Avenue kung saan naroon naman po ang hanay ng mga taga-suporta naman ng administrasyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Steve Raz. Steve? Steve? Naku po! Putol si Steve Raz. Pero di bali po, mamaya babalikan natin kagad si Steve Raz. Alamin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, go! Marlene! Agoy! Utol din si Marlene. Hindi bale. Huwag kayong mag-alala. Maaga pa naman babalikan po natin. Pero puntahan naman natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ng Papatrol, Kelly Cordero. Kelly! Wala rin. Wala din si Kelly. Hindi pa ready. Di sigab na lang. Alamin natin ang sitwasyon sa bahagi naman ng Ross Boulevard malapit sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Gigi, go! Magandang hapon, Alvin. Nakaantabay pa rin ng pulisya, ilang enforcer ng MMDA at Pasay Traffic Bureau para tiyakin ang seguridad ng mga senador na tutulak sa batasang pambansa para dumalo sa ika-4 na zona ni Pangulong Marcos Jr. Kanina nasa 2 o 3 sasakyan na may convoy ng mga riders ang tumulak na tungo sa House of Representatives ayon sa MMDA sa labas ng Senado.
Bumigat ang trapiko sa bahagi ng Rojas Boulevard mula sa headquarters ng Philippine Navy hanggang EDSA kanina dahil sa mga lubak sa daanan dulot ng pagbaha ng mga nakaraang araw, pero mabilis na ang trapiko sa ngayon. Maaliwalas din ang panahon sa labas ng Senado sa Pasay at hindi rin umaambon. Yan muna ang latest mula sa labas ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Balikan po natin si Marlene Padiernos. Marlene! Marlene! Alvin, bago pa man makarating sa tapat ng Evergrotesco Mall sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, mabagal na ang takbo ng mga sasakyan. At mas bibigat pa yan approaching to St. Peter Pastoral Parish Church. Nag-iambudo kasi ang mga sasakyan na bumabaybay sa Commonwealth Avenue pagdating sa bahagi ng New Capital Area bago mag St. Peter dahil sa hindi madaanan na 2 lane sa lugar na inirereserba para sa mga release ng pro-government ay naasawa magkakasaan ng aktibidad. Agoy, naputol din si Marlene. Di ba ne? Babalikan pa natin si Marlene Padiernos. Tuloy-tuloy naman ang update niyan sa lagay ng trapiko. Puntahan natin ngayon si Kelly Cordero. Kelly! Kelly! Alvin, nakakaranas ngayon ng moderate to heavy traffic sa bahagi ng Colonel Bonnie Serrano Avenue dito sa may Camp Crame hanggang sa paliko ng EDSA North Service Road. Sa kahabaan naman ng EDSA papuntang P2 Wazon Underpass hanggang Aurora Underpass southbound, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko habang heavy traffic naman sa northbound lane. Sa may Kamuning, moderate traffic sa parehong linya pero pagdating sa Quezon Avenue, light traffic na lang, dire-diretso na ang takbo ng mga sasakyan hanggang sa may Quezon Avenue papuntang Elliptical Road. Samantala, nagpakalat na ang LTO ng mga karagdagang traffic enforcer sa kahabaan ng Commonwealth Avenue bilang bahagi yan ng paghahanda para sa State of the Nation address ng Pangulo ngayong araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Daming hinighlight Lasona, no? Tanda mo pa ba ang mga ibinitang
yung marami doon sa 40% ng kababayan natin sa agriculture sector So gusto niya sigurong iangat talaga. Kaya lang hindi naman talaga practically kakayanin na yung isang pangulo Siya lang ay mag-isa. at the same time DA. siya mismo ang Oo. sasagwan doon sa agriculture. Which is why give up niya. Kaya ginibap Oo. niya. So recognition niya yon, pagkilala na hindi basta-basta itong pinapasukan natin, no? So generally speaking, if I may, kung ipupush ko na, total, nandun na rin yung tanong ko If I may, generally speaking, would you give him a passing grade, an excellent grade, or a failed grade? Sa ngayon, Alvin, Generally speaking, hindi pa tayo pumupunta sa specifico na concern ng bawat Pilipino, like inflation, wala pa tayo doon. Yung general na grado. actually, midterm ngayon Kumbaga sa semestre, wala pang grado yan. Pero nag-gain na ng mga ilang basis for some grades, ano. Sa akin, yung intention, yung pinagsisimulan niya, yung idinadaloy, pwede nating sabihin, hindi mataas, hindi rin naman siya bagsak. Nagsisikap siya na ipakita na may magagawa at especially kapansin-pansin yung sa gusto niyang gawin sa bigas, sa rice, no? So sa akin, malaking effort yon, indication na gusto niyang i-pursue. Bigyan ko siya siguro ng 80, below 80. Pero Overall, overall, I think struggling siya dun sa maka 85, between 80 to 85. Okay. Yung pagpapakitang interest lang at saka yung pag-abot dun sa gusto niyang abutin, no? so ibig sabihin yung desire, nandun naman, hindi naman absent yung desire to Hindi appeal, absent. nandun. Pero as to whether that desire materializes, kasi ang importante sa atin, mag-materialize yung desire, maging actionable, may actionable results yung desire. Nasusukat. Oh. Ang hirap sukatin pa sa punto ngayon, ano? Pero kasi naging complicated din yung sitwasyon niya, di ba? Parang nauwi na lang sa politics, may mga laro ng politika na nangyayari na hindi mo rin ma-blame ang Pangulo na nakakabawas ng attention niya dun sa pagbibigay ng pansin sa kabuhayan, no? Yung 20 pesos na bigas talagang itinutulak pero hanggang kailan to? Parang ganun Medyo, Sustainable ba? Sustainable ba to? Medyo hirap na hirap din yung efforts because of etong crisis, yung mga gulo and all this. Okay. Bago kita tanungin, ano yung expectations mo sa laman ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos, i-discuss natin yung politics, Kasi, di ba, naghalal ng Speaker, naghalal ng Senate President. Ano ang papel niyan sa governance at sa overall performance ng administrasyon? Di ba, dapat allies mo ang nandun? Allies ba niya nandun sa Speaker? Mukhang ally talaga. Sa Senado, anong basa mo kay Senate President Cheese Escudero? Actually, ang isang malaking, kung pwedeng sabihin, headache bago natapos itong first 3 years, at saka itong panimula na, ay yung komplikasyon talaga, complicated yung ng takbo ng Senado. So medyo hirap siya doon. Pero sa aking palagay, ang Congress napaka-solid ng support sa Pangulo. You mean the House? The House. Kasi yung palagi nga nagkakamalimis, hindi po Congress, yung Congress are dalawang houses, na-interchange lang nila with the House of Representatives. But when you say Congress, it's both houses. It's so both for houses. our discussion purposes, let's clarify na pag sinabing House yun, the lower house. The and lower the Senate house. and the upper house. So you were referring to the lower house. The Okay. lower house na mas marami sila at ito yung ikalawang chamber nga ng ating Kongreso ay mukhang suportado. Salamat dun sa presensya ng Speaker kasi napaka-instrumental nung papel ng Speaker para makuha yung suporta para sa Pangulo. Subalit ang isang issue siguro sa Pangulo, yung sa Senado, yung upper house, yung upper chamber, maliit nga sila pero Powerful din, napaka-powerful. At hindi mo pwedeng sabihin na kongreso sa kabuuan hanggat hindi solid yung upper at saka yung lower. Correct. He has to get the support of both. Correct. Pero mukhang ang style naman ni Senator Cheese,
ay na parang pumapagitna. Hindi siya through and through na supporter ng Pangulo, pero hindi rin siya detractor o kalaban ng oposisyon. Parang nandun siya sa gitna. Oo. Siguro dahil gusto nga niyang ma-retain ang kanyang posisyon, so kailangan niyang manligaw sa kabilang partido. Oo. At saka nare-recognize siguro ni Senator Cheese na ang malaking bilang din ng kasama niya sa Senado ay hindi talaga fully supportive doon sa current administration, hindi ba? So ang hirap ng timbangan dahil alam mo kung saan nakalugar yung mga kasamahan mo sa Senado. At the same time, gusto niyang may sabihin na dapat mag-move forward sila, no? So mahirap yung sitwasyon na gano'n. So heading towards the 4th year of the administration, do you see some turbulent times? Magiging, para sa Tagalog ba yung turbulent? Parang magiging magulo ang nasa isip ko, pero I don't know kung tama yung translation ko ng turbulent. Magiging magulo ba ang pag-achieve niya ng kanyang mga objective sa ika-4 na taon ng kanyang presidency? Actually, posibleng mas turbulent pa. Mas turbulent pa ang basa mo? Ang second half ng termino ng Kesa sa first? Pangulo. Kesa sa first. Oh my goodness. Kasi papunta ka na dun sa finish line di ba? Ang finish line yung 2028. So maglalabas na dyan yung full support o kaya umatras na ng suporta. So sa palagay ko magiging isang mahirap na na yugto ng ating political dynamics itong second term. Siyempre, tinatanong po natin, hindi dahil supporter tayo ng Pangulong Marcos, kung hindi, pag lumubog ang bansa, lulubog din po tayong lahat. We are in the same boat. Hindi dahil sa hindi loyalista ako ni Marcos, dapat hindi po ganoon. Kung hindi, iisang bansa po tayo, ang failure niya ay apektado tayong lahat. Super tama ka dyan, Alvin. Kasi dapat ang tingnan ng kababayan natin at saka ng mga politiko, nasa na yung kabuuan ng ating bangka. Kasi yun yung nagwo-worry tayo na busy tayo dun sa mga conflicts, yung mga alitan. Pero hindi natin nakikita saan papunta yung boat na gusto nating, saan natin dadalhin to, no? Kasi tayo lahat yung affected. Kahit tingnan na nga, sa bagay, ibang usapin pa to. Pag tinitingnan ko yung ibang bansa sa Asia, napapag-iwanan tayo dahil nga dito sa masyadong malakas yung ating dynamic sa politika. Pag nahabol pa tayo ng Bangladesh, ewan ko na lang, Professor, ha? Ewan ko na lang kasi mukhang... di ba yung Vietnam nga naungusan na nga tayo? Or few Myanmar, years back, huwag naman, no? Pero pag ang Bangladesh o ang Timor-Leste, naunahan pa tayo, ewan ko na lang talaga sa atin. Oo. So, ito, kailangan talaga medyo anong tawag dito? Medyo ma-narrow down, no? Mapaliit natin yung pagkakahiwa-hiwalay, yung politika na magkakaiba at ang tingin ko umaakyat pa yung yung temperament sa politika. So, mean the tensions are still rising. Hindi pa siya sa mode na pababa. Oo, hindi, paakyat pa ang tensyon. Anyway, so anong ini-expect mo na may sasali sa State of the Nation address ng Pangulo? Ano ang dapat niyang isali? Ako, mukhang medyo narinig natin ng konti, pahapyaw. Hindi niya gustong pasukin yung usapin ng political tension between halimbawa yung Senado at yung House, no? Ang gusto niya, mag-focus siya doon sa paano iaangat yung ekonomiya at palagay Which is good. Which is very good. Yeah. Palagay ko yung intention na ganon. Kasi siya at this point, yung position niya, hindi siya largely political. Administrator siya ng buong bayan, ng buong bansa. So, kailangan ma-erode niya yung bangka, yung boat, na sumasagwan papunta dun sa economic gains naman, no? At paligay ko i-reduce niya yung politika hanggat kakayanin niya ma-reduce. Kaya medyo mapapansin natin tahimik siya ng konti, hindi nagsasalita. Ang nasa loob niya yung paano magsuswing pa yung ekonomiya, no? Yung mga negosasyon sa ibang bansa, nakita natin na yun ang inuuna niya. So, palagay ko, yung magandang
signal na meron siyang gustong ma-achieve sa end ng kanyang termino. I don't know if it helps that the president is not the confrontational type. I don't know if you've noticed, hindi siya yung mahilig sa konfrontasi na harapin natin yan head-on. Kung sinong kaaway ko, hindi siya ganung klase ng tao. Thank God, ano? Kasi parang ano yan parang hindi siya maingay, confrontational. So pinababayaan niya yung noise. Hindi dahil hindi siya aware dyan, pero paligay ko basically nasa character nga na gusto ko mag-move forward, parang ganon, ano? At tingnan na lang kung ano ang pwedeng gawin. So nasa personalidad ng isang leader na hindi niya papatulan yung mga ingay na nanggagaling kung saan-saan. Kasi ibang politiko papatulan yun. Head-on, bullheaded, may mga ganon, hindi ba? Meron, oo. Subalit mukhang gusto niyang i-ignore yung mga ganon. Which is good. Yung nasa inset po natin, live po yan sa Batasang Pambansa, ang mga naglalakad ay mga mambabatas. Kasi mamaya pa po yan mag-i-stay put sa sesyon. Kailangan naka-standby na sila as early as 3 p.m. An hour before the president arrives, kailangan nakapwesto na. In their simple barong. Ay, napansin mo hindi ko na nga babanggitin sana kasi pang passion police yun, Professor, kung napansin. Simple ba? Pero mukhang mamahalin yung mga barong, Professor. Relatively, kung kumpara naman natin sa nakaraang panahon, na wala na nga yung carpet. Hindi mo pa nakikita yung mga babae. Kasi yung mga babae, yung bongga kung mag-attire, yung mga lalaki, di barong lang naman yan, di ba? Pero wala pa ako nakikitang naka-super gown, meron ba? Hindi natin napapansin, pero may ilan nakita tayo sa Congress na mga babae, pero relatively, simple sila ngayon. So modest. Modest sila. Good, that's kung good. kumpara dun sa mga nakita natin ng previous na alam mo na. Na SONA. Ibig sabihin, tinan mo, bagamat hindi po namin kasi kilala yung mga mambabatas o kung mga kamag-anak o bisita, Sheila, bigyan mo ako ng information, kagaya niyan, hindi ko alam kung mambabatas sa palagay mo ba bilang babae, Professor, okay, pasado na ba ito sa simple? Hindi para si Imelda Papin yan Hindi ba si Imelda Papin, Sheila? Parang kita mo, ganun kalayo, namumukhaan ko Mahilig sa pula Palagay mo, simple na ba yan o parang sobra? Parang in between yan ng simple. Kasi may nakita ko kanina yung sa Congress na yung ilang babaeng kongresista, medyo simple naman talaga. Para pero toned ito down. medyo in between, no? Nasa gitna siya. Pero hindi naman congresswoman si Madam Imelda. Kung si Madam Imelda Papin nga yan, Sheila, hindi naman ata siya, is she a legislator now? Parang local government official ata siya ngayon. Or pwedeng board of director, hindi pala local government. Board of Director ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasi nasa corporate, nasa executive. Executive yun, di ba? Government-owned and controlled corporation. Yan pa isa naka-pink, ano bang kulay na yan? Parang pink, or violet. Ayan. So okay na ba sa yan, Professor? Pasado na ba? Pwede na yan. Kasi kung ikukumpara natin, Alvin, sa nakaraan, hindi ba? Hindi, ganyan nga kasimple. Pero yung mga alahas naman pala, doon naman pala binonggan. Alam niyo kung bakit pinasimple? Kasi hindi po maganda, it leaves a bad taste in the mouth na marangya ang damit o kasuutan ng ating mga mambabatas sa gitna po ng mga tao sa evacuation center na sinalanta ng bagyo. Iisipin nila, can you imagine kami, nagtitiis kami sa evacuation, tapos kayo, pabunggahan kayo. Kaya iniiwasan natin yon. Kasi masakit din yun sa ating mga kababayan na ang mga mambabatas nila, di hamak, sobrang yaman. At saka, Alvin, itong panahon na ito ng SONA, hindi pa nga halos tayo nakakaalis dun sa buntot ng bagyo, di ba? Na ito, nasalanta tayo halos 1 linggo, wala talagang tigil at talagang yung kawawa yung mga kababayan natin, nakalubog sa tubig ang maraming lugar hanggang ngayon, maaatim ba ng konsensya ng mga congressmen na sa panahon ng SONA, magpabongga pa sila? Kung hindi diba? sinabihan, baka maatim. Kaya, salamat sa speaker na sinabi rin niya na gawin natin. I-tone down. Tone down natin. Simplihan natin. Wala munang pagarbo o pabongga. Anyway, bago tayo mag-commercial gap, I ask you about
Anong positive? May positive ka bang nakikita ba sa listahan mo dyan sa unang 3 taon? Before we go to the negative, ano muna yung positive na nakita mo? May mga positive na nakikita ako dun sa halimbawa yung kasipagan, dedication na nakikita ko na lumilitaw, nag-emerge ngayon. Halimbawa sa Department of Transportation. Ay, masipag yun. Ang sipag, parang Very nakakatakot visible. magtrabaho under Secretary Vince, Kita mo, ano? pumayat nga lalo. Oo, at medyo nag-age, sorry. Oo, Sorry, Secretary. tumanda si pero Secretary Vince. Oo. Kasi talagang trabaho. halos non-stop siya, no? Nung nagbigin siya ng kanyang termino, talagang non-stop makikita mo at mukhang tumatakbo, mukhang bumibilis kahit na yung pag-schedule ng mga proyekto. So you mean tama ang pagtalaga sa kanya? Because it's the President's prerogative. Yes, yes. Tama ang choice. Oo. Okay. In fact, ang nag-hold back pa ng konti si President sa kanya, yung gusto niyang pabilisin yung sa EDSA, no? So, maraming matutuwa dyan. Pero realistically ba, yun ang tanong ng Presidente, kakayanin ba natin? So, paligay ko isang no? May tamang paglalagay ng tamang tao dun sa posisyon. Opo. So, I Anything think, else? May positive pa ba? meron pa bang mga ibang, yung iba naman makikita mo sa pag-uulat nila, ginagawa naman nila yung trabaho. Meron sigurong ilan na i-stand out kamukha nun sa transportation, pero I think the rest, they're also nagsisikap din, no, na mag-move forward. Okay. Kasi problema natin, 6 years lang ito, Yeah. di ba? At saka kalagitnaan na po At tayo. nasa kalagitnaan Hindi ka na tayo. pwede ngayon magsabi na hindi bago lang ako. Ay hindi Oo, po, hindi kalagitnaan pwede. ka na, Oo. hindi pwede. Ano naman yung aspeto na needs improvement na kailangan pang kumayod ng todo ng administrasyon para magawa ang dapat nilang gawin, Professor? Ang palagay ko yung makikita natin nasa liderato na gusto nilang pabilisin yung mga accomplishments. Pero I think dun sa middle level at saka yung pababa, dapat makasabay yun dun sa bureaucracy natin, yung nasanay na mabagal, matagal, naghihintay. Pero palagay ko ito yung kailangan magpakitang gilas pa rin ang ating yung iba-ibang sangay ng gobyerno na maging modelo yung kanilang secretary kung masipag yan. Dapat sumabay yun Give me an example. Medyo broad yun Oo. Give me an example of a specific thing na parang ang bagal ng burokrasya pero ang pinuno, ang ulo, gustong mabilis. Pero hindi because it's the bureaucracy. It's very difficult. Ma-shift yun. Mind shift yun. Actually, kaya nga napakaiba ng pagmamaneho ng isang bureaucracy. Kasi yan sa dami nung Madami sila. mga unit, ang bigat, mahirap, Siguro may ilan na sasabay dun sa masipag na secretary, pero yung karamihan, yung standard na ginagawa, Yung parang pwede na. pwede na rin. Kasi Oo. natututunan na rin nila na sumabay sa boss. Hindi, ibig sabihin, hindi pwede yung pwede na. Oo. Kung ang boss mo ay may extra mile, hindi naman uubra na ikaw naman na trabahante naman. Kasi pwede na yung pwede kung na. malaki ang expectation ng boss mo, kailangan sabayan mo yung kanyang Drive, vigor. drive. Oo. Diba? Initiative. Paligay ko yun yung isa. Dahil giant yung bureaucracy, medyo sluggish, Oo. no? Mabagal pa rin. I pero- wonder though, paano magagawa ng presidente? I remember during the time of former President Duterte, I remember a specific example. Yung sa DFA, I don't know kung na-remember mo yun, may isang sona siya. Sabi niya, ayoko na may pumipila dyan. Naalala mo yun? Oo, The next oo, day, yes. nawala yung pila. Ibig sabihin, pag sinabi ng presidente, kaya yun, idikta niya, gawin mo yan. Gusto kong gawin mo yan na walang pila dyan, na hindi pwede nag-aantay ng ganyang katagal. So kaya palang gawin, after all. Baka dapat ang i-offer natin na suggestion sa Pangulo, medyo magbigay din ng strong order, no? At paligay ko, mula dun sa iba nating kababayan, ina-expect nila yon na be strong, mas maging yung ma-articulate niya yung
strength ng gusto niyang mangyari. A little bit more authoritative. Oo. Again, babalik tayo sa Hindi naman personality yung may niya. whipping na lashes na Ah. ibibigay, pero kailangan ma-push talaga yun eh. Or perhaps, Dr. Edna, baka naman nilalayo nga niya ang style sa nakaraang administrasyon to separate him from the former administration. Well, naisip ko rin yun, Oo. na parang ako yung contrast nung nakaraan. Oo. Kasi ang daming natakot sa mga kasamahan, kababayan Oo. natin. Kasi iba rin yung tono nung Ibang style previous doon. administration. Oo. Pero ito, paligay ko bilang Pangulo, Chief Executive eh. Kailangan may talaga tigasan pang konti. tigasan ng konti, mas malinaw yung order, at hindi lang talagang leave it to the secretaries of the department. Di ba? Mm-mm. Medyo paminsan-minsan yung kailangan ng tigas ng pananalita, Oo. manggagaling yan sa Pangulo. Oo. Yun Oo lang nga, po yung come to aking, think of it, no, from diba? first year to now, the fourth year, wala pa akong nakita, Sheila or Doktora, na soundbite ng presidente na parang gawin nyo to. Pag hindi nyo ginawa, magkakaano walang ganun, ano? Walang ganon. Hindi siya Oo. ganun eh. He is not the Oo. type of personality, Dr. Edna. Oo. So Pero- ano sinasabi mo? Baka konting tweak. A little bit, just a little bit tweaking na para tumigas man lang kahit konti. Oo. At hindi sapat na department secretary lang ang magbibigay ng order eh. Iba pa rin yung tono na galing sa Pangulo. Di ba? Okay. May weight yun eh. Ang laki ng weight nun. That's a law. Almost like a law. Yeah. Tingnan natin mamaya. Baka naman nakikinig si Mr. President ngayon. Sabi niya, Tapos, ang sabi ni mag-change Dr. sabi ni ng script. Dr. Edna ko, titigasan ko raw Oo. yung pagsasalita. In manner yun eh. Oo. Kasi ito, British, UK educated UK ito. educated kasi. Kaya- I was about to say that na siguro yung parang napaka-mild, sige, bahala ka sa gagawin mo is because of the education na dinaanan. Diplomatic, Oo. cordial, hindi kagaya nung dati na brash, Oo. bastos, Oo. matigas, Oo. direct to the point, Oo. pahihiyain ka. Oo. Ito walang ganun eh. Pero kasi yung bilang Asyano, ano tayo, no? We want also to be told. Yung kailangan marinig ko yung order at galing sa boss. Okay, Diba? sige. Noted daw. Sabi nung Malacanang Dr. Ed. Singit natin. Yung ano yan, manner yan eh. Ang speech hindi mo naman kailang baguhin. It's the manner on how you say it. Sa ating pagbabalik, himayin po natin ang iba't ibang issue ng bayan kasama ating guest analyst. Ito po special coverage ng DZMM Radio Patrol sa 30 at DZMM Teleradyo para sa ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Nagbabalik po ang SONA 2025, the DZMM special coverage. DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo. Kasama pa rin po natin sa studio si Dr. Edna Co, isang political analyst para himayin ang ilang issue ng bansa. Pero pinatatawagan po natin si Robert Mano na nakarating na po sa Batasan Pambansa Complex para makausap si DICT Secretary Henry Aguda. Ibig sabihin yung mga secretaries, unti-unti na rin, Doc, na dumarating. Oo, kasi pasado alauna na. Although alas 3 pa yan magsisettle, pero marami ng opisyal. I'm pretty sure siguro may holding room naman. Have you ever attended a microphone, please? Have you ever attended a SONA, Doc? So Yes. may holding room naman siguro, I I suppose, think no? nung panahon ni Pinoy, ni Oo. President Aquino, naka-attend ako ng several SONA Okay. sa loob. May holding room. May holding room naman. At, I suppose may food naman siguro, ano? Or drinks or pagkain. Oo, meron. Merienda. Oo. Oo. So hindi naman sila magugutom kasi at tagal ng antayin mo eh. At saka hindi pa pwedeng paintayin mo yung presidente, ikaw ang maghihintay sa presidente. Oo. So may ano naman kayo? May pagkain naman. May at pagkain naman. okay. Hindi Oo. naman, kahit na pinapasimplehan ang kasuotan mo dyan ngayon, Oo. hindi naman yan magugutom. Oo. Kasi 3 oras eh. Talaga ka nakatayo lang, talagang magugutom At ka. saka ano po. meeting each other. Parang yung iba bagong pasok, Ay, bagong di ba? Oo. Which incidentally, banggitin lang natin, yung UPNC Pagpo, masipag yan sa pag-educate sa mga bagong mambabatas. Kasi may papel po ang mga mambabatas. Di ba? Are you still doing that? Or naalala ko nung panahon na Actually, ikaw head, ginagawa nyo eh. Ako yung dean, nag-start Yeah, I kami ng remember project that. na yan. At ito ay patuloy na ginagawa. No? Good. Pero sa loob na ng House of Representatives, nakatulong din ako na itayo sa loob yung isang komite. Tawag natin dyan yung Committee on Governance, na sa loob na nila mismo yon na regularly dapat may isang opisina dun sa loob ng Congress na dire-diretso na may pagbibigay pansin dun sa pag-upskill, so to speak, So parang ng ating mga legislators. continuing education sa mga lawyers. Parang ganun. Oo, sa mga lawmakers natin. Oo. Para hindi na puro NCPAG lang yung aasahan That nila. is good. Tama yun. O kasi yung iba dyan, In-house. can you imagine yung iba po dyan, nanalong Congress, hindi nga marunong sa parliamentary Correct. procedure. Correct. Dapat tulungan yon. Oo. Pero at the same time, yun ding mga staff nila Tama. na bagong hire nila na staff. Hindi sanay dun sa ano ba yung proseso sa loob ng Kongreso. So yung crafting laws, tinuturo yan. Yes. Ayun. Oh, At maganda yung yan. halimbawa membership mo sa committee, Oo. importante yun eh. Kasi yun na yung battlefield mo, Oo. di ba? Yan na yung, anong gagawin ko dyan kung membro ako ng ganitong komite? Anong pwede kong gawin? Di ba pwede uupo lang at makikinig? Parang committee de silensyo, no? Maraming ganun. Sa yung bayad natin, binabayaran natin ng Wala mga yun. namang komite de silensyo, di ba? Baka pero Nagjo-joke yan, lang. oo. But we encourage na sana mas buhay ang kanilang Yes. pakikipagtalastasan, Tama. di ba? Kasi Paglaho. nakakahiya po kung sinisweldohan naman tayo tapos nakaupo lang po tayo doon. Anyway, balikan natin yung SONA. Ano ang nag-stand out sa'yo noong nakaraang SONA na nagawa naman ng presidente? Kasi na pinag-usapan natin yung Pogo, dyan in-announce yan. Mukhang nagawa naman, na tanggal yung Pogo. Oo. I think hindi pa totally yun ang alam ko. Okay. Pero ang laking kabawasan at reduction na doon sa operation ng Pogo. In fact, sa Clark, where I also lecture, nawala na yung yung may 3 building doon na tinayo na dati puro Pogo ang andon. Wala na. na. Bakante na, walang laman. So pwede natin i-check yun. O achieved. Achieve. Sa last Palagay SONA ko. niya, Oo. natupad niya. Oo. Anything else? May binanggit ba siya? Kasi ang tumatak talaga sa akin, sa totoo lang, noong nakaraang SONA, Pogo. Yung Pogo. Maybe because binabantayan nating lahat at ginawa niyang finale. Oo. Ano pa bang pinangako At niyo? nag-standing ovation ang yes, Kongreso nung yes. in-announce niya yon. Okay. May isa pa na hindi ko na masyadong matandaan ngayon, pero I think may isa pang issue na talagang inappreciate din ng mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, parang yung usapin nga ng pagkain, ng mababang presyo ng bigas. Pero ngayon, struggling ang pagsasagawa nito, no? Hindi, Medyo ginagawa ganun. naman niya, no? Trying his best to do the 20 peso
Per rice, kilo. per kilo rice. Kaya lang, subsidy po yun eh. Hindi po Subsidy, realistic po oo. ang 20 pesos. Oo. And we were talking kanina, maybe because nakatali kasi siya dahil naipangako niya. Ay, taka muna. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Ano ba ito? May bus po. May bus na hinostage sa bus driver ba hinostage o pasahero? May bus po na may hostage drama dyan sa Star Tollway. Alamin natin ang detalye mula kay Noel Alamar. Noel, go Noel! Oo, pero Alvin, okay na. Sumuko na yung 5 preso na una lang hostage. Hindi naman actually ng hostage. Sumakay sila ng bus at pagdating dyan sa may Star Tollway sa bahagi ng Santo Tomas, ay naharang sila ng Batangas Provincial Police SWAT. Kaya't napilitang sumuko yung 5 preso na ito. Ang 5 presong nabanggit ay bahagi ng 10 preso na tumakas mula sa Malainin, Ibaan, Rehabilitation and Detention Center kaninang umaga. 2 jail guards pa umano ang naagawan nila ng baril. 5 nga sa mga ito ang sumakay sa isang bus subalit na-intercept at napasuko ng Batangas Police SWAT sa Star Tollway sa bahagi ng Santo Tomas. Ligtas at walang nasaktan sa mga pasahero ng bus. Ayon kay Batangas Provincial Director Colonel Giovanni Cibalo, nadakip din ang 3 iba pa sa Ibaan, Batangas. Sa 10 tumakas, 2 na lamang ang kanilang tinutugis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM. Thank you! DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Akala ko may aagaw pa sa sa atensyon ng publiko, Dr. Edna ko. Akala ko habang nagsusuna si presidente ay may ongoing na hostage crisis. Hindi po. Resolba na po, naayos na, wala naman nasaktan ha. Puntahan natin si Radyo Patrol Robert Mano sa Batasang Pambansa. Kasama po si DICT Secretary Henry Aguda. Robert? Alvin, nanawagan si Senate President Chis Escudero sa kanyang mga kapwa-senador na isantabi muna yung political divisions at pagtulungan para sa iisang pamahalaan. Sa muling pagkakaupo ni Escudero na leader ng Senado, hinimok ng Senate President ang mga mababatas na tutukan ang mga problema para sa pagpapababa ng cost of living, pagpapahusay ng healthcare, edukasyon at paglikha ng mga trabaho. Hinikayat din Escudero ang mga kasamahan na itaguyod ang institutional duty nila ng may kahinahunan at nagbibigay ng mga solusyon. Iginit Escudero na hindi sila kailanman yuyuko at magpapadaig sa nais lamang ng mga nakararami. Nanindigan din ng senador na itataguyod din nila kung ano ang tama at nararapat at kung ano ang naayon sa rule of law at sa konstitusyon. Binigyan din ni Escudero na ang kahalagahan ng pagpapanatili ng democratic debate at katuwiran ng mambabatas, lahat naman ay may magandang ideya, intensyon at plano para sa bansa. Alvin, sa ngayon narito na ako sa Batasang Pambansa mula Senado at patuloy pa rin yung pagdating ng iba't ibang mga bisita, kongresista at iba pang mga kinatawan ng pamahalaan para pakinggan ang State of the Nation Address ng Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon. Bago makapasok dito sa Batasan ay mahigpit yung seguridad na ipinatutupad at mahaba din yung pila ng mga sasakyan papasok dito, lalo na kung dadaan ka sa may bahagi ng North Wing. Kaya medyo maaga sana magpunta yung mga may invitation at dadalo dito dahil asahan na po ninyo yung mabigat na daloy ng mga trapiko at hindi pa yan. Kung nandun ka pa sa may bahagi ng Commonwealth, ibang traffic pa yung pinag-uusapan natin. Inaasahan din na dadalo dito maliban o bukod sa mga gabinete ay syempre yung mga miyembro ng Diplomatic Corps. Kanina sa Senado ay nagtungo din sila doon at maging ang iba pang mga kalihim ng gobyerno kabilang sina ang DFA, ang DOLE Secretary. At ngayon, Alvin, dito, gaya ng ibinibigay, ay mas marami na ngayon. As of 1:58 ay mas marami na yung dumaraan dito ngayon na mga panauhin, yung mga papas. Pagdaan kasi nila dito sa North Wing, diretso na yan sa lobby, papunta doon sa plenary hall nila, sa session hall nila. At diretso na yan. At maghihintay na sila doon at para sa pagsisimula. Ngayon, Alvin, lalapitan ko lang, kakausapin lang natin
si DICT Secretary Henry Aguda para bigyan tayo ng ideya kung ano yung ine-expect natin. Secretary, magandang hapon. Live po tayo sa DCMM. Secretary, ano nga asahan ng publiko natin ngayong Maisona? May ibinigay ba kayong input sa Pangulo na posibleng ma-share niya ngayong hapon? Well, meron. And sana nga ma-share niya. Isa na dyan yung connectivity. Ahead of schedule yung National Fiber Backbone. Inaugurate ka nung last month sa Tacloban together with the Speaker. Tapos yung maganda natin na eGov app na nagro-roll out na tayo ng mga services sa eGov app. Last month, re-roll out nga yung renewal ng driver's license sa eGov app. Tapos yung CHESA nandun. So yun, sana mabanggit yun. Yun yung mga items na sinuggest namin and baka madagdagan pa. Ang pinag-uusapan dito, Secretary, yung bilis, di ba? Yung experience ng ating mga kababayan paggamit ng internet, paggamit nila ng cellphone nila, pag-search nila, pag-download nila. Ano yung development natin doon? May good news ba? Meron, may good news yan. Hinihintay na lang natin sana yung final konektadong Pinoy Bill. No? Pag na-implement yan, ang directive sa amin ng Presidente is to make sure na lahat ba ng Pilipino magkakaroon ng connectivity at hindi lang magandang connectivity, affordable pa. So, yan, bago matapos ang termino ng Presidente, magbabago talaga yung quality ng service at affordability ng internet sa bansa. Kasi Robert, Secretary, last year, 2024, special mention yung internet, yung connectivity sa zona ng Pangulo. So, Robert, ito yung improvement na i-deliver ba natin? Ay, Alvin, yes. May tanong sana ako kay Secretary. Pwede bang ideklara na ng Presidente mamaya sa SONA na lahat ng mga public schools sa Pilipinas, even the far-flung schools, ay may internet connection? Na-try nila yan nagbatian sila Pero hindi ko alam kung naging totoo na yon sa ngayon. Kasi syempre may media doon na nag-cover. What about ngayon? Totoo na ba yun? At even yung mga liblib na paaralan ay konektado na sa internet? Speaking of connectivity, Secretary, di ba ang unang nilaunch din ninyo yung bawat paaralan? You're working with the DepEd. Kumusta yung connectivity? Lahat ba ay may internet connection na yung mga paaralan natin? Or kung hindi, ilang porsyento, Secretary? Yun. So, nung nagsimula kami, 60%. That was last month. Tapos, binigyan kami ng directive ng Presidente na dapat 100% yan by end of the year. So, kaming dalawa ni Sexani at saka yung mga teams namin, tuloy-tuloy. So, ngayon, nasa mga 72, 75, mga ganon. We want to meet the 100% by end of this year. By end of this year natin mamimit daw, Alvin, yung 100%. May mga hindrances ba? Ano yung nagiging rason, Secretary? Bakit medyo nahihirapan ba tayo or hindi natin na-fully implement pa na 100% yung connectivity? Hindi naman sa nahihirapan. Pero tulad nito, bumagyo. So, tigil, di ba? So, inabutan po tayo ng bad weather Pero in spite of that, we're still committed. Budget, may budget po tayo. Technology, nandyan din. So, nagro-roll out lang tayo. Ayaw din naman natin na pag nag-roll out, hindi namin ma-maintain. So, dapat sustainable. So, pag humupa na yung weather, arangkada uli kami. Yan. Thank you. Salamat. Connectivity Secretary, Luzon to Mindanao, kailan magiging mabilis din yung connection nila? Kailan natin nakikita na mas pare-parehas yung bilis niya, Secretary? Yon. So, siguro towards end of this year, siyempre, inuna muna namin, pataas kasi, Luzon, pababa, so Tacloban. Mararamdaman na nila yung improvement. Next year, mararamdaman nila Tacloban pababa, mga towards end of 2026. Alam mo, mahirap kasi ang bansa natin, puro isla. Opo. So ngayon, naglalatag na tayo ng fiber sa dagat. Isla sa isla na. Nandiyan na rin yung fiber laying cable ship na nakadakpo sa Subic. Kung gusto nyo makita, imbitahan ko kayo, pwede nating tignan yon. Makikita nyo, naglalatag na tayo ng fiber. So, confident ako, pagkatapos ng termino ng Presidente, kahit na Batanes hanggang Tawi-Tawi, pareho yung speed, mabilis. Yung sinasabi nating speed, Secretary, pag sinabi natin, limbawa, nag-download tayo ng movie, hindi napakatagal. Huwag naman movie. Tama ka naman doon. Alam mo, maraming reason dyan. Yung fiber talaga ang pinakamaganda, so linalatag na. Doon sa cellphone naman, ay nakikikooperate yung mga cellphone provider. Meron tayong 2G, 3G, 4G, 5G. Sa buong mundo, 4 at saka 5 dapat.
So yung 2 at saka 3G, yun yung mga mababagal. Si Globe, wala ng 3G. Si Dito, wala na rin 3G. So si Smart, nagmamadali, i-phase out na rin 3G. Pag na-phase out yan, 4 and 5G, mabilis na pati cellphone download. Ayun, Alvin. So yan yung aasahan natin. Secretary, maraming salamat. Thank you, Sec. Sabi ko sa iyo, Robert, so yan, sabi ko, yung dating ng mga bisita natin, pero wala pa ako nakita. So far, wala pang dumaan ng mga senador dito. At mamaya, magbibigay tayo ng update, syempre kasama si Pamela at si Christian. Wala pa rin dito sa Batasang Pambansa. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Malo, DZMM. Hindi na ako narinig ni Robert Sabi ko, yung hindi, Doc, hindi dapat yung dina-download movie. Dapat mga learning material. Yung related naman doon sa lesson ng mga bata. Asa may lusot pa rin. Movie na rin. Pero entertaining din naman sa mga bata yung movie. Pwede na nating palusutin sila. Hindi, I think ang point niya is the speed. Kasi yung downloading mo, magdidepende sa speed. And I'm looking forward, importante yan in this day and age. Very important. I think na-mention na ng isang cabinet secretary na magiging priority talaga in the coming 3 years ang DICT, ang technology, tsaka yung digital digitalization. I remember kasi during the time of the former President Gloria Macapagal Arroyo, naging controversial yung backbone na yan. Naalala niyo yung NBN ZTE? Pero tama yung project. Tama yung project. Medyo sumabit lang somewhere, di ba? Pero I think ngayon, talagang talong-talo ka na kung hindi ka na, di ba? Hindi natin pauularin yung digital technology. So hopefully, meron pong mabanggit, at least nabanggitan natin, merong mabanggit about education and digitalization and ekonomiya. Infrastructure, lalo na nung tinamaan tayo ngayon ng mga bagyo. But even before, makikita natin yung mga loopholes dun sa infrastructure needs, napapag-iwanan talaga sa infra, which by the way, includes digital Ako yung education siguro dahil kulela tayo. Oo, sobra. We really need to do something about the education na makakatch up, makahabol tayo. Otherwise, long-term yung effect, Dr. Edna. May mga college student or graduates tayo na hindi marunong mag-intindi. Marunong magbasa, hindi marunong mag-intindi. Tama. Nakakahiya. Nakagraduate, umabot na ng sa isang level pero hindi nakakaintindi, hindi nakakabasa. So, talaga nakaka-bother yon. At yun yung ating pinagmamalaki nun sa buong Asia, yung level ng education natin. Okay, sige. Babalikan pa po natin yung ating diskusyon kasama si Dr. Edna ko. I just need to go on a news break, Dr. Edna. Pero tuloy-tuloy lang po ang ating diskusyon sa pagbabalik po ng SONA 2025, the special coverage ng DZMM Radyo at DZMM Teleradyo. Wait lang. State of the Nation Address 2025. DZMM Radyo Patrol 6:30. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radyo Patrol 6:30. Kapag ang totoo naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! DZMM Balita Ngayon! Kapamilya, muling binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Sa Malabon City, abot hanggang tuhod ang tubig sa bahagi ng F. Sevilla Boulevard sa Tanyong at sa Rizal Avenue Extension malapit sa City Hall, ngunit maaari namang makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan. Sa Valenzuela City, gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng MacArthur Highway. Sa bahagi ng Dalandanan at sa Mandaluyong City, humupa na ang baha sa EDSA Shaw Tunnel northbound. Ayon sa Pag-asa, patuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa habagat na pinalalakas ng dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat walang binabantayang bagong bagyo sa loob o labas man ng PAR, mababa pa rin ang tsansa ng bagong tropical cyclone hanggang sa August 1.
Sa Zamboanga City, isang malakas na pagsabog ang gumising sa mga residente ng Lantawan, Pasonangka, Pasado o bandang alas 3 kaninang madaling araw. Ayon sa investigasyon, isang granada ang inihagis umano ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaking sakay ng motorsiklo sa bahay ng isang lokal na contractor. Batay sa surveillance footage, mabilis na tumakas ang mga suspect matapos ang insidente. Nasira ang harapang bahagi ng bahay, kabilang ang mga bintana at ilang halaman sa bakuran. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay pangulo ng isang asosasyon ng mga kontratista sa lungsod. Inaalam ng motibo ng krimen at pagkakakilanlan ng mga salarin. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM, Facebook at YouTube channel. Ako po si Tres Salindo. DZMM Balita Ngayon. State of the Nation Address 2025. 2025. The DZMM Special Coverage. Dalawang oras bagong State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr., ilang senador ang hindi po dadalo sa SONA mamaya. Kabilang dito ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Gayon din sina Senador Ronald De La Rosa, Christopher Go at Robin Hood Padilla. Sabi ni Senator Amy, nagkasundo ang Duterte Bloc na hindi dadalo sa SONA. Bukod dito, may lakad din anya siya para mamigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo dahil mas mahalaga ang pagbibigay ng tulong kaysa sa SONA na maaari namang mabasa o mapanood. Sabi po ni Senator Marcos yan. Patutsada pa ni Senator Amy, iwasan na ang mga general statement at iba't ibang numero at sa halip ay direktang magpresenta ng solusyon sa mga problema. Posibleng abutin po na mahigit isang oras ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa kanya ikaapat na State of the Nation Address. Inaasahang ibibida ng Pangulo ang nauna niyang hangaring 20 pesos kada kilong bigas at ilan pang infrastrukturang naipatayo sa sektor ng agrikultura. Inaasahang mababanggit din ng Pangulo ang mga sektor o proyekto sa sektor ng transportasyon, kabilang na ang MRT-7, Metro Manila Subway, mga pinaganda at pinalawak na paliparan at pantalan, gayon din ang pinalawig pang benefit package ng PhilHealth at iba pang serbisyo ng gobyerno. Nananatiling sapat ang supply ng kuryente para sa SONA ni Pangulong Marcos ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines. Nakahanda ang lahat ng kanilang pasilidad at may contingency plan para agad tumugon sa anumang maiulat na problema sa kuryente. Nakapwesto na rin anilang ilang tauhan sa mga substation ng NGCP at bukas hanggang alas 6 ng gabi ang overall command center na maglalabas naman ng ulat sa lagay ng mga linya ng kuryente kada 4 na oras. Sa gitna ng paghahanda para sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos, muli iginiit ng Filipino Nurses United o FNU ang kanilang panawagan para sa makataong sahod, dagdag na tauhan at libreng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Ayon kay Eleanor Nolasco, ang presidente po ng FNU, umaabot lamang sa 695 pesos kada araw ang sahod ng mga nurse sa pribadong sektor, habang nasa 36,000 pesos kada buwan ang entry-level salary ng mga nurse sa gobyerno. Binatikos din niya ang komplikadong proseso ng pagkuha ng tulong mula sa gobyerno, gaya ng mga malasakit centers at PhilHealth Yaka program na ay nagiging daan sa political patronage. Ang panawagan ng mga nurses ay bahagi ng mas malawak na diskurso sa SONA ngayong taon, kung saan inaasahan po ang pagtalakay ng Pangulo sa kalagayan ng kalusugan, sektor ng kalusugan, edukasyon at ekonomiya. Kasama pa rin po natin sa studio si Dr. Edna Co at sasamahan po tayo ni Ginoong Diwa Gunigundo. Paborito ko po ito, isang ekonomista at dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang hapon, sir. Painumin natin saglit. Galing ka bang ANC? Papunta dito sa amin. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman, Alvin. Opo. Si Dr. Edna Co. Professor ng UP. Did you go to UP? Yes. Ayo, UP yan. No? Mga UP, mga bright. Very, very bright. Bright and beautiful. Bright and beautiful and handsome. Ano po? Bago tayo pumunta sa iyo, kasi gustong i-highlight ni Dr. Edna Co, yung tungkol sa ekonomiya, tahi-tahi kasi pag ekonomiya eh. May tahi siya eh. Hindi siya stand-alone kung hindi may epekto siya sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay natin. What do you want to hear from the President
sa tungkol sa ekonomiya sa SONA? Actually, Alvin, I will be yung ano ba ang layunin ng isang State of the Nation address? Doon lang basically. Tatlong bagay 'yon eh. Isa, para ilahad nga ng Pangulo, ano yung state of the country? Anong estado ngayon? Natin ngayon? So yung sinasabi kanina na alisin na yung mga data, palagay ko mahirap kasi ang foundation ng storytelling mo ay andun sa data, di ba? Siguro kami, akademiko, database ka dapat pag nagsusuri o pag may inilalahad. So state of the country, importante yung data. Ikalawa, yung accomplishments, magbe-base din yung sa data ulit. Ano bang ginawa? May metrics. Andyan na ang the principal economist. So accomplishments, ano yung proof na nagawa mo talaga to, no? Sa ekonomiya, sa politika, pag-angat ng kabuhayan ng tao, etc. At ikatlo, ano yung plano natin sa future? Moving forward. Oo, moving forward. Pero ito, naka-base nga dun sa anong situation natin, anong estado, anong accomplishment. So, sa akin hindi pwedeng tanggalin yung yung data. Hayaan mo na si Senator Amy, alam mo naman where she stands. Oo. Pero nirerespeto natin yon, kaya lang gusto nating sabihin, yung looking forward, naka-base din yun dun sa kung saan ka nasan ka ngayon. Now we will learn from the master. Ano nga ba ang estado ng ekonomiya? Yaman din lang na State of the Nation address from an economist. Kasi presidente mamaya, magbibida yan kasi syempre presidente siya from his point of view. But from the point of view of a private person, siguro naman private ka pa ngayon o private ka na ngayon o government ka pa ba? Private na. From the eyes of a private sector representative at batika ekonomista, nasa banda tayo sa ekonomiya natin? Ang lalim naman ng lalim ng pause mo. Hindi kasi po pwedeng isa lang pause. Hindi po pwedeng isang data lang ang titingnan mo no? Pero sa akin, unang-una, when we just talk about numbers, no, ang ekonomiya natin hindi naman nagpapahuli sa iba. Okay, good. Alright? 5.4, 5.5. Bagamat ang dating target nila is 6 to 7. Okay? Ibinaba na ngayon yan. Yeah. Okay? 5.5 na to 6.5. Yung 5.5 actually, respectable pa rin yun. Isa yon sa pinaka malalakas at mabibilis na paglago. Hindi tayo kulela. Okay. Alright? Pero dapat tingnan din natin, saan ba tayo nanggaling? Noong 2020, bumagsak tayo ng 9.6%. Okay. So sa mga tuwid, kung dati ito yung ating trajectory, nag-negative tayo. Bumagsak tayo. Kung magpapatuloy lang tayo sa 5.5, 6, kahit hanggang 7, mababa yung ating trajectory. Kaya kinakailangan, ibalik natin yon by growing by at least 9%. Mataas na tall order naman yun. Well, from kung gusto natin na hindi tayo magkaroon ng napakalaking deficit 10 to 20 years from now, yun ang challenge sa atin. There was a lot of economic scarring during the pandemic. When you say economic scarring, na-stall yung pag-aaral ng mga bata. Yeah. Nakita mo naman ang resulta ng PISA. Yeah. Tayo ay kulelat sa science, math, and reading. Correct. In terms of creative thinking, ganun din. Bagsak din tayo. Ang tanong nga doon, ano ang maaasahan natin ng mga politiko, ano ang maaasahan natin na manggagawa at nangunguna sa ating mga negosyo kung ganun yung kalidad ng ating pagtuturo at ng ating edukasyon now. So 10 to 20 years, we will reap the whirlwind, so to speak. Yeah. So una yun, there's a big challenge for us to grow more. The population is growing and poverty is still elevated. Ang income inequality natin masyadong matindi pa. Pero yung 9%, so unang-una yun. Yung 9% ba achievable ba yun para sa iyo o para masyado na para suntok sa naman yung 9? It is an aspirational target, but that is what is necessary. We talk about numbers. So kung anuhin mo, ano ang dapat mong paglago ng ekonomiya para ka makahabol? Yun lang sinasabi natin. But if we are also able to, let's say, multiply yung sinatawag nating multiplier effects ng budget, walang corruption, maayos ang ating budget process, no? Very strategic, very
very fair and democratic, okay? Very intentional, napakagandang paglago ng ating ekonomiya. Una yon. Pause muna tayo. Una Okay. pa lang yun, ha? Ginaganahan pa lang, ha? Nawi-wet pa lang yung appetite ni Diwa. Marami pa siya sasabihin. Pero pasok ko lang si Radyo Patrol, Christian Yusores, dahil may interview siya kay, sa Department of Justice. Go ahead, Christian. Yeah, actually, Alvin, kaalis lang ni Justice spokesperson, Assistant Secretary Nico Clavano. Pero nakipagkwentuhan siya sa ating kanina at nagbigay siya ng ilang mga detalye tungkol doon nga sa ongoing pa rin na case ng missing sa Bungero. At ayon sa kanya, pupunta naman mamaya dito si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at umaasa nga sila na merong mga mababanggit ang Pangulo tungkol sa estado ng justice system ng bansa. Ayon kay Ase Clavano kanina ay pansamantalang muna nilang sinuspinde yung diving operations nga doon sa Taal Lake dahil nga sa masamang panahon. Pero kapag bumuti na raw ang panahon, ay ipagpapatuloy nila yan bilang alinsunod nga doon din sa direktiba ng Pangulo na magkaroon ng mabilis at agarang aksyon dito sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. So ngayon, Alvin, dito pa rin sa sitwasyon sa North Wing ng Batasang Pambansa, ilang mga opisyal na ang dumarating, wala pa kanina, na dumaan na dito kanina sila Commission on Human Rights, Commissioner Beda Epres, at nakausap din natin siya kanina. Ang sabi niya, umaasa siya na magkakaroon din ng mention ang Pangulo tungkol sa estado ng human rights sa Pilipinas at sana raw ay meron ding isulong ang Pangulo ng mga legislative agenda para umayos o gumanda yung estado ng human rights sa Pilipinas. CBIR Commissioner Romeo Romagi din, Alvin, ay dumaan na rin dito kanina at sinabi rin niya na umaasa rin siya na sana meron din mabanggit ang Pangulo kaugnay doon sa issue nga ng online gambling, kung ano ang pwedeng maging tax measure tungkol dyan para mas magkaroon ng mabigat na regulasyon para sa online gambling. Binanggit din ni Commissioner Lomagi kanina na yung ibang mga tax measures din ng Marcos administration ay gumagana at umaasa siya na palalawigin pa ng gobyerno ang ilang sa mga tax measures na yan para mas maging epektibo yung pangongolekta ng buwis. Hindi lamang sa taong bayan, kundi pati na rin doon sa mga nararapat na kolektahan ng buwis at makatulong yan doon sa paggastos pa sa ating mga pinopondohang proyekto at programa ng pamahalaan. Kanina nakita ko na rin dito, Alvin, na dumaan sila NBI Chief Jaime Santiago, pati si National Security Advisor Eduardo Anyo. Ilan sa mga kongresista din ang mula sa labas kanina ay pumapasok na rin dito at ilan din sa mga opisyal. Kanina, Alvin, ay dumaan din dito si Communications Secretary Dave Gomez at binanggit nga niya na kung maganda ang panahon ay tiyak na gagamit ang Pangulo ng chopper para bumiyahe mula sa Malacanang papunta dito sa Batasan. Pero kung sasama ang panahon habang papalapit ang oras ng SONA ay gagamit ng land trip o magko-convoy ang Pangulo mula sa Malacanang papunta dito sa Batasan para matiyak yung kanyang kaligtasan. Alvin. O nga, actually yun ay sana itatanong ko sa iyo, Christian, kung confirm naman na magcha-chopper yung presidente. Kaya lang baka naman issue na security din pag kinumpirma mo. Pero chances are, last year naman nag-chopper siya, di ba? Kahit naulan. Yes, oo, kung maaalala natin, medyo maulan din ang panahon nung nakaraang SONA pero sumakay pa rin naman ang chopper ang Pangulo. Pero mula dito sa pwesto ko, Alvin, natatanaw ko naman, medyo maliwanag sa labas, although kanina papalit-palit kasi. Kumukulimlim minsan umaaraw, pero ang sabi nga ng PCO sa atin, kanina na Secretary Dave, abangan na lamang, kumbaga abangan pa rin kung ano ang sasakyan ng Pangulo papunta dito sa Batasan. Although sa ngayon ay kailangan din nilang malaman yung magiging desisyon ng piloto kung papayagan ba ang Pangulo na sumakay ng chopper. One last na lang, ang dami ka na nakitang opisyal, congressman, senador, sinunod ba yung sinasabi na tone down yung damit natin o rumampa pa rin at nagpabunggahan ng attire yung mga opisyal natin? Well, siguro, Alvin, dahil walang red carpet, kaya wala ako masyadong nakitang mga overdressed na mga guests dito. Karamihan, lalong na sa mga lalaki, mga opisyal, puro mga nakabarong lang. Yung mga babaeng guests naman dito, yung mga simpleng mga gown lang naman. Wala tayong nakitang mga wala pa ako nakikita dito mga engrande talaga. Tsaka hindi ko pa nakita dito ang mga makabayan congressman. Sila kasi yung kadalasang naka-highlight sa red carpet, di ba? Yung mga statement doon sa kanilang mga kasuotan. Mamaya siguro habang papalapit ang oras ng SONA ay dadagsa pa dito yung ilan sa mga opisyal. Okay, maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Balikan po natin si Diwa Gunigundo at si Professor Edna ko. Unang punto pa lang po ni Diwa yun. Ituloy mo, Diwa. Go. Okay. So, unang-una yung challenge ng growth. Kinakailangan nating lumago para meron tayong paghahati-hatian. Napakarami pa kasing mahirap
Yeah. At very lopsided pa rin ang income distribution sa ating bansa. So ang challenge doon talaga, lumago tayo. Pangalawa, yung mga presyo ng bilihin. Inflation. Kasi doon sa Pulse Asia, makikita natin, number 1 pa rin yung inflation na problema. Totoo. Tumaas ang sweldo ng ating mga manggagawa from about 545 to 2019 590. to 645. Pero pag tinignan mo yung real value, yung real wage, it's still about 517. That's right. No different from what it was before the pandemic. So, in terms of purchasing power, yung mabibili ng ating mga manggagawa, maliit because of inflation. Ang inflation, dalawang-sided, demand saka supply. As far as demand is concerned, sa akin, okay lang. No? I think the BSP has done its share. Okay? Making sure that yung liquidity volume sa Pilipinas ay ayos, yung interest rate, binababa nila ngayon para makatulong din sa paglago ng ekonomiya. At the same time, mababa ang inflation, pero kaya meron silang scope for bringing down interest rate. Yeah. The problem is this, kahit bumaba ang inflation, ang prices, the absolute level of prices Mataas are na. still elevated. Ang presyo ng bigas hindi naman 20 pesos. Okay? 40, 50 pesos pa rin. Sa kadiwa lang yung 20. Because of subsidy. Correct. Okay, now, talking about subsidy, papasok tayo sa fiscal. Are we getting the right results sa fiscal consolidation? Ang ibig po sabihin ng fiscal consolidation, kinakailangan either mapataas mo ang ating revenues o ma-irrationalize mo yung paggastos ng gobyerno. Para sa ganun, hindi kinakailangan itaas ang buwis o kaya umutang. Alright. But what is happening? Nung bago magkaroon ng pandemic, ang ating fiscal deficit, yung sobra ng paggastos kaysa dun sa kinikita ng gobyerno was about half a trillion. Half a trillion ng 400, deficit. 500 billion. Ngayon? Mga ganon. Okay? Ngayon, noong last year, it's about 1.5 trillion pesos. Malaki. First 5 months of the year, we have 765 billion. 5 months pa lang. So pag in-annualize mo yon, that could be about 1.5 trillion. Yeah. The problem is, yung revenues natin, nag-grow lang ng between 14 to 15%. Ang spending is more than 22-23%. So mas malaki yung gastos kesa sa kinikita. Taon-taon. So mangyayari niyan, ito yung revenues mo, nasa baba na yan . Yung revenues mo, samantalang yung expenditure mo pataas. Ito pa ganun lang. So lalaki yung gap between revenues and expenditure. Now, how do you finance the deficit? Either tataas ang buwis o pararamihin ang buwis or uutang. Hindi pa lalaki ng buwis kasi politically bad yun for the Correct. president. In 3 years, meron kang eleksyon. Yes. Now, problema mo rin ang pag-utang. Sapagkat ang utang natin, lumulobo na rin. 7.7 trillion pesos ang utang natin bago nag-pandemic. That's about less than 40% of GDP. Hindi ba pwedeng magdeklara Naging 16.9 trillion. Yeah. Hindi ba pwedeng magdeklara siya na magtipid tayong lahat? Bawasan natin yung gastos ng gobyerno. Bawasan lahat ng pork barrel. Madaling sabihin yun. Hindi pwedeng gawin. Madaling sabihin. I think the president really has to say in a very decisive manner, this is the party line. Okay? Yun nga yung sinasabi. This is the party line. Okay? It starts with the budget. Yeah. Ang dapat ang budget, tanggalin yung mga unprogrammed allocations. Lahat. Alisin yan. Lahat. Pork barrel. Meron ng ruling ang Supreme Court. Ba't hanggang ngayon may pork barrel pa in another name? Iniba lang naman nila yung pangalan. See? Naging unconditional cash transfer pa. Pero diwa, and Alvin, ang punto ko is it should come from the president himself. Hindi pwede Hindi sa baba. pwedeng yung nasa middle or nasa ibaba lang ang magsasabi noon. I-command niya na we should do this. Diwa yan yung pinag-usapan namin kanina. Wala sa personality ng presidente kasi yung matigas, yung parang gawin natin to. Hindi siya ganun .
Oh, Conciliatory ang ating Pangulo. yes. Oo, hindi siya confrontational. Yes. Hindi siya combative. Hindi siya, pero, yun, that's the term, combative. pero which is good kasi tinetemper naman yung iba na Kaya lang, kung presidente, you have to put the orders Yes. clearly. Yes. Diba? Oo. So sinasuggest mo ba, Diwa, na mag-command siya? Dapat ang tenor, ang tono niya, medyo commanding. We have to be decisive on this issue, on that particular issue. Yes, and at the same time, people should be convinced that he practices what he preaches. Okay? In other words, makita sa kanya, makita sa mga kamag-anak niya, makita sa lahat. Lalo-lalo na yung kanyang mga gabinete. Kasi official family niya yan eh. Kung magsisimula sa mga gabinete, magsisimula sa mga congressman at senador na alyado ng administrasyon na hindi pinaglalaruan ang budget, I think people will take notice. People will have good impression about the president and his kind of leadership. Then people perhaps will start saying, well, baka hindi na business as usual. At kung tayo din magsisimula sa ating mga sarili, hindi tayo boboto sa mga incompetent at mga komiko na mga kandidato, hindi natin ibebenta yung ating mga boto, then perhaps there's a hope for this nation. Realistically speaking, Dr. Edna, magagawa ba yun? Papayag ba naman yung mga hinalal nating mambabatas na bawasan nyo yung pork barrel nyo, ha? Ang worry ko, ang concern ko at this point, lahat ng tono from all sides, napaka-combative, napakalakas ng, like, yung Senado at yung House, yung House. Kamara. Yung Kamara, plus pumasok pa yung hanggang sa Supreme Court. So napaka-complicated na nung conversations na nangyayari, na lalong mawawater down yung boses ng Pangulo na hindi naman soft, but I think, ganun yung personalidad niya. Kaya yung challenge talaga, Mr. President, please make the order, no? Yung please put the order and say it kasi susunod yung mga mga nasa ibaba. So polarized na. I'll give you examples, no? Sige, go ahead. Paano ginawa ng Singapore? Yeah. Remember that Singapore had to break away from the Federation of Malaya. They were actually kicked out. Okay? At ang Singapore maliit lang. At alam naman natin during the time, marami rin kurap at that time. That Lee Kuan Yew started leading the city-state of Singapore. He had to clean up the whole bureaucracy. Gusto mo kailangan may iron hand? Kasi iron hand naman dun sa Singapore. Iron hand pero makikita mo hanggang mamatay si Lee Kuan Yew. Respected. He stayed in his apartment. Okay? And even in Singapore, wala kang makikitang pagkayaman-yaman o pagkahirap-hirap. Okay? In other words, kumbinsido yung mga tao na yung sinasabi niya, totoo. Yung sinasabi niya, ginagawa niya. Okay. Ngayon, kung yan ay makikita sa atin, hindi lamang sa presidente, sa lahat ng mga inihalal natin, at saka mga nanombrahan na mga opisyal ng gobyerno, mga gabinete, hindi yung konti lang ang pupuntahan mo, meron kang 20 security, etc. It's time na shape up as a people. Sa economic team, kampante ka ba na dapat i-retain yung economic team o panahon na rin magbalasa ang administrasyon moving to the 4th year of the administration? Satisfied ka ba sa performance ng economic team ng Presidente, Diwa? Ayoko mag-comment nun, Alvin, pero ang inaasahan ko lang sa zona na ito, magkakaroon ng blueprint din ng Pangulo. I know that we have the Philippine Economic Development Plan, 2023, 2028. But I guess he can carve out a blueprint on how to bring out the Philippines of the so-called low middle income trap. Okay? Kasi yon ay it will signify a lot of things. Number one, it means that the economy is growing. Number two, it means that prices are stable. Number three, our fiscal house is in order. Number four, our external payments position is stable. Okay? So kung lahat ng mga yon, yung distribution sa bawat isa, kasi per capita GNI
ang definition, ang basis ng pagka-classify sa iyo sa low middle income country or upper middle Hindi income tayo umabot country. dun, di ba? Kulang tayo ng $26 dollars. Kapos Pero ang tayo. Vietnam, a few dollars lang away. Dapat nun, naka-upper middle income na sila. Okay? So Sige. kung magagawa natin yon, blueprint, okay, maliwanag ang mga metrics, ay makakaasa tayo na 1 year after, 2 years after, meron tayong sisingilin. Sige. May sisingilin. Kasi yung Philippine Development Plan, well, NEDA is monitoring it, no? Or DepEd is monitoring it, pero dapat this should be a public document na laging nila binabanggit sa social media, binabanggit sa dyaryo, pinag-uusapan sa radyo, at saka sa television. Para siyang Biblia na susundin natin to no Yes. matter what gagawin. Parang ganun, di ba? Para may goal tayo, gagawin natin. So, pero kailangan ko mag-pause for a commercial gap. Babalikan pa po natin yung ating mga analyst. Ang kagaling po, ha? Pwede na nga ako hindi magsalita. Dalawa na lang sila dito, di ba? Diwa Gunigundo. And of course, Dr. Ed Naco. Magbabalik pa po ang special coverage ng DZMM. Wait lang. State of the Nation Address 2025. 2025. Nation Address 2025. 2025. The DZMM special coverage. Mga kapamilya, ito pa rin po ang SONA 2025 at ngayon po ay makasama naman natin kasi magsisegue na po tayo ang profesor ng bayan. Malapit na akong umalis, Professor Ricky Rosales. Magandang hapon. Nice to always see you pag may special coverage na tayo nagkikita. Oo nga eh. Magandang hapon, makasaysayang hapon. Yusek. Alvin, ako'y salim pusa dahil si Kuyang Alvin Hoy tatawid maya-maya sa kasi may special coverage kabila. din yung ABS-CBN ng alas 3:15 naman with Karen Davila. Yan. So ang magtutuloy po si Ricky at saka si Jeff. Ayan na. Guest pa rin po natin si Professor Ed Naco, political analyst, professorial lecturer of public administration, University of the Philippines Diliman. Dating head din po siya ng UP
NCPAG. Professor, magandang umaga. Magandang hapon. Palagi ako umaga. Magandang hapon. Iba na yung sense of time mo, Alvin. Oo Sige. nga eh. Magandang hapon po. Thank you for coming. And of course, isang batikan, isang alamat. Diwa Gonigundo, isang ekonomista at dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Diwa, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Alvin. At sa lahat. Mataas pa yung energy ni Diwa. Tawagin muna natin si Pamela Vasquez mula sa Batasang Pambansa. Pam! Pam! Pa nga rin ako sa may North Wing ng Batasang Pambansa at sinusubukan nating hugutin itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian. At so far, habang hinihintay natin, Alvin, kanina so far sa observation natin, kasunod nga nung yung memorandum na inilabas ni House Secretary General Reginald Velasco, ay okay, ito. Kasama natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Rex, good afternoon. Ano lang po yung expectations natin sa ika-4 na SONA ni Pangulong Marcos mamayang hapon? Well, lagi ko sinasabi, excited ako pa nagsosona kasi inaanunsyo ng ating Pangulo yung investment to human capital. Time and time again, pinamalas ng Marcos Jr. administration na ang Pilipino ay importante. Kaya nga, bagamat nag-i-invest siya sa kalsada, sa infrastruktura, malaking bahagi ng budget natin na i-invest sa tao, lalong-lalo sa mahihirap natin ng mga kababayan para maiahon sila mula sa kahirapan. Case in point dyan, yung pinagtibay na 4-piece program na palagay ko mamaya ikukwento niya kung ano yung mga ginagawa natin para mapalakas pa yung programa, kung saan almost 1.4 million na pamilyang Pilipino na dating mahirap ang nakagraduate na mula sa programa. Kasama rin dyan, mamaya sana i-announce ng Pangulo yung laban natin sa kagutuman, yung walang gutom program. Kasi yun naman, 300,000 na food poor families na ang bahagi ng programa at nakita natin makailan sa isang SWS survey na bumababa ang bilang ng gutom sa hanay ng mga walang gutom beneficiaries. Pero on your end, Secretary, ano po yung efforts ng kagawaran to counter nga po yung hunger na nararanasan ngayon dito sa ating bansa? Well, yun yung walang gutom program natin, tulad na nasabi ko. It is now already 300,000 strong. By the end of the year, another 300,000, so magiging 600,000 na beneficiaries na ang nasa loob ng walang gutom program. Yan yung flagship program ng ating Pangulo para mawakasan ang kagutuman once and for all. Kung titignan yung history, wala namang ganito kalawak, ganito ka-agresibo na anti-hunger program na ililunsad ng kahit na anong administrasyon. Sa Marcos Jr. administration lamang nagkaroon ng ganitong programa dahil ang ating Pangulo, seryoso siya nung sinabi niya, dapat wala ng Pilipinong gutom. Noong nakaraang linggo nga po, Sek, nakaranas tayo ng bagyo at mga habagat. Kamusta po yung efforts ng kagawaran para nga po mabigyan ng tulong yung mga nasalanta? Well, I hope makwento rin ng Pangulo yung kanyang atensyon na ibinibigay sa disaster response. Kung matatandaan natin, every survey ng Pulse Asia o SWS, majority ng mga Pilipino ang sang-ayon sa disaster response ng ating Pangulo. Sa katunayan itong nakalipas na 5 araw, 800,000 na family food packs ang nilabas natin mula sa DSWD. That's 800,000. Kung titignan nyo, isa yan sa pinakamalaki, pinakamabilis na pagresponde sa disaster relief. Kaya ready pa rin kami at hindi yan yung tipong ginawa lang yung mga family food pack dahil kailangan natin, kundi 365 days a year, nagsa-stockpile tayo sa iba't ibang mga bodega natin. Bahagi yan ng programa ng ating Pangulo na pre-positioning ng mga goods natin sa buong bansa handa program natin. Pwede niyo po bang ma-share, Sek, yung mag-invest nga po yung DSWD doon sa mas maraming community-based disaster resiliency projects po? Yan naman preventive yan. Alam nyo, meron tayong budget na tinalaan ng ating Pangulo kung saan tinutulungan natin ang mga mahirap natin ng mga communities maging self-sufficient or food sufficient pagdating sa ganito mga panahon. Yan yung Lawat Binhi program natin. Pero I would really want to emphasize na mas malaking atensyon ang binibigay rin natin sa disaster response kasi tulad na nasabi ng ating Pangulo last week, this is the new normal. Ito na yon. So we have to make sure na yung ating mga aksyon ay angkop sa mga pangyayari. Maraming salamat po. Ayan po si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ayan muna ang latest dito, Alvin. Yan muna ang latest. Thank you. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Puntahan po natin si
Sino una? Nico Bagsik o si Steve Raz? O mamaya na yung ano? Si Nico muna. Sige, punta natin si Nico. Nandun po sa mga nagrarally sa Tandang Sora area. Nico Bagsik! Go, Nico! Nico! Ay, wala pa. O, babalikan natin si Nico Bagsik. Puntan mo natin si Steve Raz. Go, Steve! Yes, Alvin, kinumpirma na nga ng The One Movement Inc., yung grupo na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng hindi matuloy yung kanilang traditional na marcha dito sa Commonwealth Avenue ngayong ika-4 na station o State of the Nation address ng Pangulo. Sa impormasyon na nakalap ng DZMM, sinabi ni Marlon Mendoza, Pangulo ng grupo, ang hindi magandang kondisyon ng panahon ng rason kung bakit hindi matutuloy yung ilang taon na nila ginagawa. Pero iginit ng grupo na ano man ang mangyari, mananatili umano silang matatag sa kanilang layunin na suportahan ng mga gagawing hakbang ng Pangulo. Para naman sa grupong Bantay Kapayapaan at Demokrasya, sinabi ni RJ Villana, tagapagsalita ng grupo, na wala muna silang ikakasang programa para suportahan ng Pangulo ngayong SONA dahil marami umanong mga Pilipino pa yung salanta ng bagyo. Ibinibigay umano ng grupo ang aral na ito para sa Pangulo, para sa lahat ng mga nagawa ni Marcos sa nakalipas na 3 taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Marlene Padiernos, ikaw ang susunod. Go, Marlene! Alvin, kaninang umaga ay wala pa rin na monitor na anumang untoward incident ng NCRPO hanggang sa ngayon. Sa gitna nga ito ng patuloy na pagbabantay sa seguridad ng pulisya, ngayong ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Adorin, nasa mahigit 7,000 mga pulis ang nakabantay sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at maging sa bahagi ng batasang pambansa. Ang mga may gamit din na nakahanda ang mga ito bilang panangga sa init at ulan. Samantala, inaasahan naman dadalo rin si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa ika-4 ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang balitang kumpirmado at sigurado. Ito, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Thank you, Marlene. Maraming salamat. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa ilang lugar na pagdarausan ng kilos protesta sa lungsod Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Sa mga sandaling ito ay nanatiling mapayapa ang ilang Freedom Park o mga lugar na pinagdarausan ng mga kilos protesta sa lungsod ng Maynila. Mula riyan sa Welcome Rotonda sa panulukan ng Quezon City at Maynila ay wala tayong namataan ng mga rallyista. Sa bahagi naman ng Plaza Miranda sa harap ng Quiapo Church ay nanatili pa rin at tahimik ang sitwasyon roon. Pagsapit naman sa harap ng Liwasang Bonifacio, sa harap ng gusali ng Post Office ay wala ring pagtitipon ng mga militanting grupo. Dito naman sa ating kinalalagyan ngayon sa harap ng Mendiola Peace Arch malapit sa Malacanang ay wala pang nagaganap ngayon na kilos protesta, pero nananatili rito yung mga harang na barikada at sakaling ang magkaroon uli ng pagkilos protesta ngayong hapon. Patuloy naman na nakabantay dito sa command post sa Mendiola ang mga Civil Disturbance Management Unit mula sa Manila Police District para masiguro ang kaayusan at seguridad dito sa Mendiola sa Maynila. At yan ang mga balita nga kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Thank you, Bert. Balikan na natin si Nico Bagsik. Nico? Nico? Wala pa rin. So, punta natin si Zeus na lang kaya. Ha? Si Zeus muna. Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa kaba ng EDSA Cubao. Mula kay Radyo Patrol, Zeus Ligaspi. Zeus? Alvin, ngayong hapon nga ay may kabagalan na ang daloy ng trapiko sa EDSA Cubao Underpass southbound habang moderate to light traffic ang naranasan northbound na nanatili ang mabagal na daloy ng mga sasakyan hanggang Pitwazon Underpass at Main Avenue. Lalo pang babagal ang daloy ng trapiko sa Santolan Flyover, EDSA Corner Liberty Avenue at pati sa intersection sa Boni Serrano Avenue. Magpapatuloy ang mabagal na daloy ng mga sasakyan hanggang Santolan Annapolis Station at Connecticut Street papuntang Guadalupe, Baclaran habang luluwag ito ng bahagya sa Ortigas Flyover pero sisikip muli ting sa may ilalim ng Ortigas Station hanggang Shaw Boulevard. Parehas yan, Alvin, southbound at northbound. Sa lagay naman ng panahon, medyo makulimlim lamang dito sa mga kalsada na binabaybay natin. Sumisilip-silip na rin ang araw at wala naman tayo napansin na pag-ambon o pag-ulan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa akin ngayong hapon. Abangan pa rin po sina Ricky Rosales at si
Jeffrey Hernaez sa pagpapatuloy ng special coverage ng DZMM Radio Patrol sa His 30 at DZMM Teleradyo. Kasama si Ricky at mamayang alas 3 po si Jeff Hernaez. Ako po si Alvin Olchico. State of the Nation Address 2025. Nation Address 2025. 2025. The DZMM special coverage. Nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM Radyo at Teleradyo. Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao, tsaka worldwide sa lahat na mga nakatutok sa atin ngayong Monday na ito. Ayun po ay 28th of July 2025. At bukod ho sa SONA na atin hong inaabangan mamayang supposedly alas 4 ng hapon, ngayon din kasi ang pagsisimula ng 20th Congress napakahalagang hindi natin kinakalimutan. At kasama pa rin ho natin dito ngayon ating mga studio guest. Ako, kanina pa ako nakikinig kina Dr. Ed Daco, political analyst, professorial lecturer of public administration, UP Diliman, suki natin. And of course, first time ko makakasama si Sir Diwa Gunigundo, economist at former deputy governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung unahin ko lang kay Sir Diwa, no? Nagsisir ako. Hindi ko alam kung ano tatawag kay Deputy Gov kung Gov o Sir Diwa na lang. Kasi nabasa ko yung kasi nasa education po ako, nabasa ko yung it's not the pandemic, it's the budget. So, sa education, what exactly are you expecting the President to tell us dito sa kanyang SONA? Ayon po sa ating saligang batas, every year, dapat ang educational sector o education, siya ang tumatanggap ng pinakamalaking bahagi ng ating budget. Napaka-importante yun kasi mismong ang mga framers ng 1987 Constitution realized the importance of human capital development. And one way of doing that is to ensure that education gets the biggest share of the budget. So, kaya inaasahan natin. Sandali lang po puputulin kita saglit. Napakahalaga po niyan. Meron lang ngayong ipapasok tayo rito ng live feed. Wala sa ating kasamahan mismo po dyan sa House of Representatives, si Pamela Vasquez. Meron siyang panayam. Pam, go ahead Pam. Yes, Ricky at Jeff, kasama ko nga ngayon ang bagong na-elect na si House Majority Leader Sandro Marcos.
Good afternoon po. So, yung reaction po na kayo ay na-elect kanina as House Majority Leader. Unang-una, napakalaking karangalan na hinalala ko bilang Majority Leader. It's honestly something I wasn't expecting. Hindi ko naman ilalagay yung pangalan ko bilang isang tao na interesado sa posisyon. Pero marami pong lumapit sa akin at sinabi nila or tinanong nila sa akin kung pwede ako na lang. And I've never been one to shy away from the challenge. 5 years na ang aking experience sa Majority Leader's office at bilang Senior Deputy Majority Leader. So sa tingin ko po, handa naman tayo para sa trabaho. And pwede mo naman tanungin ang ating mga mambabatas. I have never been one to shy away from work, lalo na ngayon. Dahil ang trabaho ng isang madyo is what you would call thankless. But consisting of many late nights and plenty of work. Pero handang-handa po tayo. Pero so far, ano ba yung mga gusto nyong i-focus na priority bills or paano kalagbatas for 20th Congress? Well, the LEDAC still has to convene, which is when the lower house, the upper house, and the executive meet together to discuss what the priority legislation is for the next few months. So we'll have to wait. But what I can promise our kababayan is kung meron man akong makitang kalokohan sa budget, sisiguraduhin ko na hindi siya maipapasa sa floor. Speaking of budget, pabor ka doon sa gawing public nga yun sa pagtatalakay ng mga budget? I completely am in favor of that. Thank you so much. Thank you. Kong Rog, baka lang po saglit na interview. Na yun, expectations, kasama natin si Representative Rog Gutierrez. First of all, expectations po sa SONA ni Pangulo mamayang hapon. Well, of course, as with any SONA, we'll be expecting our legislative agenda to be laid out. If we're talking about hopes for our party list, we're hoping for more transport-related promises. If you recall yung mga previous SONA, some of them, if I recall correctly, were more on the prioritization of rails. But hopefully the road sector will not be forgotten. And we're hoping to hear more of it during the SONA. And Kong, you're also a House prosecutor and nauna na po nagsabi ang House na magpapasa ng motion for reconsideration. So far, ano na po yung update regarding that? We're still preparing and we will update the public as soon as we're ready. But as of now, we respect the ruling of the Supreme Court. But of course, as party litigants of sorts in this trial, we will seek all remedies that we can. Pero meron po bang long-term plan regarding nga po doon sa impeachment? Sakaling hindi nga po pagbigyan, is the House still interested to refile an impeachment complaint versus VP Sara Duterte? We cannot preempt the body. We can only speak for ourselves, but definitely we can promise that we will stick to our mandate and our promise to uphold accountability in public office. So we'll cross the bridge when we get there. We'll study our options once we get there. And you're also a member of different committees po, and isa nga dun sa mga public clamor ay yung pagtutuloy nga po ng House Quadruple Committee and other committee. Any reaction? And yun nga po, ano po yung mga ibang issues na patatalakay doon sa House Quadcom 2.0? As of now, we still don't know. We haven't formed yet, so I can't really say po, ma'am. I hope you can excuse. We have some time. Ma'am, thank you very much. Thank you. Ayan po si Kong Rog Gutierrez at any minute from now ay inaasahang magla-lockdown dito sa Kamara para nga bilang paghahanda sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, so by 3 o'clock kasi Pam, kinakailangan kumpleto na lahat ng mga a-attend dyan sa House of Representatives, no? Kaya humahabol na din yung mga ibang congressmen, yung ibang senators at yung ibang guests na dumadaan dito sa may North Wing lobby ng Batasan Pambansa. Teka, may tanong lang ako, isang pahabol, Pam. So sa impression mo, modest ngayon ang Kongreso kasi ikaw andyan eh. Simple ba ang aurahan dyan ng ating mga representatives? Well, Ricky, in general naman ay kanina kasi pumasok din tayo sa plenary o sa session hall kanina ay nakita naman natin na karamihan doon sa mga congressman, yung mga mababatas natin ay talagang tumalima doon sa memorandum na inilabas ng House Secretary General na gawing simple o payak yung pagdaraos ng SONA ngayong araw, Ricky. Ayan. Sige, thank you. Maraming salamat, Pamela Vasquez mula po dyan sa House of Representatives. By the way, ako po si Ricky Rosales at alas 3 ng hapon makakasama natin mamaya si Jeff Fernaez. Balikan ko lang si Sir Diwan, no? Kasi, well, yung binabanggit mo kanina, para namang apparently lagi every year mataas talaga yung education.